Nasa linya po natin si Transportation Secretary Vince Dizon para po bigyan tayo ng update sa nangyaring pagkakaantala ng maraming biyahe sa Mactan Cebu International Airport kagabi. Magandang umaga, Secretary Dizon. Ralph and Tony. Magandang umaga, Ralph at Tony. Blessed Sunday po. Opo. Secretary, ano nang binigay niyong direktiba sa inyo po mga tauhan kaugnay po ng insidenteng ito? Unang-una po, humingi po tayo ng paumanhin sa ating mga kababayan na naantala ang kanilang pagbiyahe kahapon dahil dito nga sa temporary closure ng runway natin sa Mactan International Airport. Una po siguro, magbibigay lang din ako ng update. As of 5 p.m. po kahapon, ang ginawa po natin agad-agad, pinabuksan po natin yung secondary runway, no? And as of 5 p.m. kahapon, ito po'y ginamit na as an alternative dun sa medyong tumuklap na runway na ginagamit primarily ng mga pasahero natin sa Mactan International. So as of 5 p.m. po kahapon, nag-normalize po ang operation at as of 7:30 kagabi, natapos na rin po yung agad-agarang repairs natin dun sa tumuklap na asfalto sa runway. Kaya po, as of 7:30, kagabi, normal na po ang operation sa Mactan, dun sa primary runway. Secretary Dizon? Pero, apa. Ano po ang dahilan nitong pagkatuklap nito? Dahil ho ba sa alam nyo, ito nga iniimbestigahan natin. No? Itong, inuna muna natin yung mabilis na pagpapaayos nito at yung paggamit nga ng secondary runway para hindi na maantala yung biyahe ng mga kababayan natin. Pero kailangan din po imbestigahan natin bakit tumuklap yung asfalto dun sa runway. Kasi ang pagkakaalam natin, ang last na, sa report po sa akin kahapon, ang last na repair dito, ginawa nung 2018 o 2020, no? So, inaalam natin yung detalye nito. At dapat kasi hindi nangyayari yan ng ganyan-ganyan lang, no? So, gusto nating malaman kung ano nangyari, pero inuna muna natin yung yung pagpapagamit ng secondary runway at yung pagpapaayos agad. Na nagawa naman po, pero kahit papaano, nahirapan pa rin po at naantala pa rin yung biyahe ng mga kababayan natin. Opo. Sa ngayon po ba, meron pang mga naapektuhang flights, mga delayed or canceled sa ngayon flights po, normal operations na tayo as of 7:30 p.m. kagabi. Siyempre po, yung mga na-delay na flight, kailangan nahahabulin yon. Pero normal operations na po ang Mactan International. So, sa ngayon, sinisigurado na lang natin na wala nang maantagang flight. At the same time, imbestigahan natin bakit nagkaganon yung primary runway natin. Secretary Dizon, 'di ba, sumasailalim naman po sa repair mayat-maya, 'di ba, yung mga pero gaano po ba ang interval ng mga repair dapat na ganyan? Inaalam natin, hindi dapat 'yan dapat tumatagal 'yan ng taon ang binibilang diyan, no. Kaya hindi dapat basta-bastang nagkakaganyan yan. So, imbestigahan natin lahat from yung quality ng last na repair, yung pagpapagawa, yung quality ng materials na ginamit. Kailangan tignan natin kasi hindi dapat basta-basta lang na tumutuklap yung asfalto dyan. So, imbestigahan natin yan para malaman natin. Oo, gaano po kalaki yung pagkatuklap na nangyari? Hindi naman ganun kalaki, no? Pero alam niyo naman po sa safety first tayo diyan sa mga lumalanding at nagte-take off nating eroplano diyan. Kaya hindi talaga natin pwedeng ikompromiso yung safety, no, ng mga eroplano natin at syempre ng mga pasahero natin. Kaya nagdesisyon agad ang DOTR na ipa-temporarily suspend muna yung use of the primary runway. Ang maganda na lang is natapos na kahit na hindi pa na na formally na inaugurate yung bagong runway, inutos ko kagad na gamitin agad yung secondary runway, no, para hindi masyadong naantala yung mga biyahe. Opo, buti na lang may secondary runway. Buti na lang po. Buti na lang tapos na. No, pero kahit na hindi pa talaga nakukomission, talagang pina-check lang natin ang ilang oras sa ating CAAP kung safe na talaga yung bagong runway at nung na-establish naman na safe na, pinagamit natin agad-agad. Ano naman po mangyayari dun sa anong ginawa po dun sa mga naapektuhang mga pasahero, Secretary? Alam ko po, inutos ko po sa Civil Aviation Board na sabihan yung mga airlines na naalagaan muna yung mga pasahero natin na naapektuhan itong delays.
Pero alam ko nag-normalize na ang flights ng kagabi, no, mga 7:30, and then sunod-sunod ng pinalipad yung mga may mga na-cancel kahapon pero nagtuloy-tuloy na yon hanggang ngayong umaga. So siguro po no sa mga pasahero na may mga naapektuhang flights makipag-ugnayan muna sa inyong mga airline company, no? Opo, Para opo. kung kailan ang reschedule ng kanilang mga naantalang flights. Opo. Magbibigay po kami ng update sa DOTR social media para po dun sa mga flight na either na delay o na cancel at yung mga rescheduling. So gagawin po namin yung ngayong umaga. Pero ulitin ko po na humingi tayo ng paumanhin sa mga kababayan natin na naapektuhan. Intindihin na lang po nila ng konti dahil syempre yung safety po muna ang kailangan nating unahin. No? Pero we'll get to the bottom of it po kung bakit nagkaganon. Pero at least nag-normalize na po tayo as of 7:30 p.m. last night. Opo. Secretary, maiba lang tayo. Meron pong napatay na tauhan po ng SAIC sa Cavite. Ano pong nangyari doon? Iniimbestigahan po natin. Nakakalungkot po talaga, no? Yung isa po nating enforcer ng busway, pinasok sa kanya mismong tahanan at pinagbabaril siya doon, no? So kailangan po nating imbestigahan yan, no? So nakikipag-coordinate na po tayo sa CIDG, sa ating PNP para malaman kung ano nito, no? So talagang napakasakit po nito lalo na sa amin sa DOTR dahil itong mga enforcer natin, sila na nga nag-i-enforce ng batas, sila pa ang nabibiktima ng mga ganitong klaseng marahas na krimen. Kaya tinutulungan po natin ngayon ng pamilya, pero sisiguraduhin po natin na yung hustisya ay maibigay natin sa pamilya, no? Dahil hindi katanggap-tanggap itong mga ganito. Ito ba may kinalaman sa kanyang trabaho sa SEC? Ayoko munang pangunahan yung investigasyon, no? Pero alam niyo naman no? Laging may risk sa buhay ng mga enforcers natin, ng mga law enforcers dahil sa trabaho nila. Pero hindi pa po natin alam kung ano ang dahilan nitong pagpatay sa kanya, no? Opo. Bunso, nung nangyari, anong inyong naging direktiba sa inyong mga tauhan po? Immediately po, una pinasecure po natin yung pamilya, no? Yun po ang priority natin. At nagbigay tayo kagad ng tulong sa kanila. Pero nakipag-coordinate na po tayo sa PNP, sa CIDG para po maimbestigahan ito na at mabigyan ng hustisya yung pamilya. Okay po. Maraming salamat po sa oras. Maraming salamat po, Secretary. Ralph at Tina. God bless po. Blessed Sunday po. Yan po si Transportation Secretary Vince Dizon. Hilingan, walang pinopro.